May mga pangalan na parang multo. Hindi mo nakikita, pero alam mong nandyan lang sa isang sulok ng isip mo, nag-aabang ng tamang pagkakataon para magparamdam. At sa loob ng 20 taon, ang pangalang iyon, isang pangalang minsan nang naging musika sa tenga ng pinakamatalik kong kaibigan, ay nanatiling nakakadena sa pinakamadilim na bowl ng aking alaala. Hanggang ngayong gabi, ang automatic glass door ng emergency room ng Makati General Hospital ay bumukas na parang mabagal na paghinga. Pumasok si Ara, may suot na face mask at hawak ang isang patient chart na halos kabisado na niya ang laman. Sa labas, walang tigil ang pagbuhos ng ulan, bawat patak ay humahampas sa salamin na parang pilit na gustong pumasok sa artipisyal na katahimikan ng ospital. Lunes. Ang pinakakinamumuhi ang araw ng lahat, pero para kay Ara, isa lang itong karaniwang araw ng kaguluhan. Sa edad na 40, sanay na siya sa ganitong routine. Ang amoy ng antiseptic na kumakapit sa uniforme, ang tunog ng mga gulong ng stretcher na humahagibis sa pasilyo, ang mahihinang hikbi mula sa mga cubicle na natatabunan ng walang emosyong anunsyo sa intercom. Ang buhay at kamatayan ay parang magkapit-bahay lang sa floor na ito, at siya, kasama ng ibang mga nurse, ang tagabantay sa manipis na pader sa pagitan nila. Nurse Ara, Jake Ramirez needs you in trauma 2. Multiple contusions, possible internal bleeding, sigaw ni Rina, isa sa mga mas batang nurse, habang nagmamadaling mag-abot ng isa pang chart. Tumango lang si Ara, ang mga mata niya ay nanatiling kalmado sa likod ng kanyang salamin. Coming. Ganito ang buhay niya. Isang serye ng mga utos, mabilis na desisyon at pagod na hindi mo pwedeng indahin. Matagalan niyang isinuko ang pangarap ng isang tahimik na buhay. Ang pag-aalaga sa iba ang naging takbuhan niya, isang paraan para takasan ang sarili niyang mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot o operasyon. Strong, sabi nila. Matatag. Pero ang totoo, pagod na siya. Guardiyado ang puso niya, nakakandado sa mga pader na siya mismo ang nagtayo. Habang naglalakad siya papuntang trauma 2, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanya sa may nursing station. Isang grupo ng mga residente at intern ang nakapalibot sa isang lalaking nakauniporme ng doktor, tila sabik na makinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. The patient's potassium level is critical. We need to administer Kexalate now, but monitor his health closely. Any arrhythmia and you call me immediately, sabi ng lalaki. Ang boses niya, kalmado at may otoridad, pero may kakaibang lambing na umalinggaw sa maingay na paligid. Hindi ito pinansin ni Ara. May mas importanteng pasyente siyang kailangang asikasuhin. Kumuha siya ng isang malinis na chart mula sa rack, at sa pag-ikot niya, hindi niya inaasahan ang biglaang pagbangga. Ay! Nabitawan niya ang hawak na folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Oh, I'm so sorry. Nag-angat ng tingin si Ara, handa nang magsungit pero natigilan siya. Sa harap niya, pinupulot ng lalaking doktor ang mga papel. Nang tumayo ito at iabot sa kanya, doon niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Matangkad. Moreno. Ang buhok ay bahagyang magulo na parang hinaplos ng hangin. May suot siyang salamin na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Gwapo sa paraang hindi nakakasawa tingnan. Pero hindi ang itsura niya ang nakakuha ng atensyon ni Ara. Ito ay ang mga mata niya. May aura siya ng kumpiyansa, pero sa likod noon may isang bakas ng lungkot. Isang uri ng pamilyar na kalungkutan na parang nakita na niya dati, sa ibang mga mata, sa ibang panahon. Sabay silang napatingin sa mga chart na hawak nila at pagkatapos ay sa isa't isa. Sa eksaktong sandaling iyon, kumidlat ng malakas sa labas. Ang panandaliang liwanag ay pumasok sa bintana na nagbigay diin sa biglaang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Para silang mga aktor sa isang entablado, biglang tinutukan ng spotlight. Napalunok si Ara. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala, napalitan ng malakas na kabog sa kanyang dibdib. Parang nakita ko na siya noon pero saan? Bulong ng isang tinig sa isip niya. Ang lalaki ang unang bumasag sa katahimikan, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man may masabi ang sinuman sa kanila, ang atensyon ni Ara ay muling tinawag ng realidad. Trauma 2, Ara. Now! Ang boses ni Ike Ramirez ay umalinggaw, walang puwang para sa pagdadalawang isip.
Naputol ang anumang namumuong sandali. Tumango si Ara, kapwa sa doktor na papalayo at sa sarili, at mabilis na tinungo ang silid na pinagmumula ng kaguluhan. Sa loob ng trauma 2, ang eksena ay pamilyar ngunit laging nakakabagabag. Isang pangkat ng mga medical personnel ang kumikilos ng may organisadong pagmamadali sa paligid ng isang stretcher. Ang sahig ay may mga patak ng dugo at tubig ulan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng bakal at takot. Male, approximately early 40, victim of a vehicular accident. Driver side impact, mabilis na report ng paramedic habang itutulak nila ang stretcher papasok. ACAT score of SHAM, unstable vitals. May malalim na hiwa sa noo at braso. Otomatikong kumilos si Ara. Ito ang mundo niya. Sa gitna ng kaguluhan, dito siya pinakamalinaw mag-isip. Let's get him on the monitor. Rina, prepare the key-line, gauge 18. Jake, cut his shirt open, check for chest injuries. Utos ni Ara, ang boses niya ay kalmado at matatag. Kinuha niya ang kanyang penlight at sinuri ang mga mata ng pasyente. The pupils were sluggish. Hindi maganda. Nagsimula ang ritual. Ang pag-attach ng mga CT electrode, ang pagkuha ng blood pressure, ang paglilinis ng mga sugat. Si Ara ay nakatutok sa bawat numero na lumalabas sa monitor, sa bawat tunog na ginagawa nito. Ang pasyente sa harap niya ay hindi isang tao na may pangalan o kwento. Siya ay isang koleksyon ng mga sintomas na kailangang solusyonan, isang katawan na kailangang iligtas. Linisin natin ang mukha niya, baka may iba pang sugat, sabi ni Ara sa isang junior nurse, habang siya mismo ay naglalagay ng pressure sa sugat sa braso ng lalaki. Kumuha ng basang-gasa ang nurse at dahan-dahang pinunasan ang dugo at dumi na bumabalot sa mukha ng pasyente. Unang luminaw ang noo, pagkatapos ay ang mga pisngi. At nang tuluyan ng malinis ang kanyang mukha, napahinto si Ara sa kanyang ginagawa. Ang puso niya, na kanina lang ay kalmadong tumitibok kasabay ng ritmong propesyonal, ay biglang kumabog ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mukha. Mas matanda na. May mga guhit na ng pagod at panahon sa gilid ng mga mata. May pilat sa gilid ng labi na wala dati. Ngunit sa kabila ng mga sugat at pasa, sa kabila ng 20 taon na lumipas iyon pa rin ang mukha. Ang parehong mukha na nakita niya sa isang kupas na litrato na paulit-ulit na ipinapakita sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mukha na naging sentro ng mga pangarap at luha ng isang taong matagal nang wala. Hindi siya makahinga. Ang penlight na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang ingay ng silid, ang utos ng mga doktor, ang beeping ng makina, ang pagmamadali ng mga paa, ay unti-unting humina, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang mahinang tunog ang pumunit dito. Isang ungol mula sa pasyente. Bahagya itong gumalaw, ang mga mata ay nakapikit pa rin sa ilalim ng sakit at pagkawala ng malay. At pagkatapos, isang salita. Isang pangalan. Ibinulong na parang isang panalangin na halos hangin lang ang nakarinig. Mary T. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Nabitawan niya ang braso ng lalaki. Napatitig siya dito, ang mga mata niya ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Hindi. Hindi maaari. Ara, tingnan mo. Ito siya, si Andrew. Ang gwapo, no? Ang boses ni Mary, masaya at puno ng pangarap, ay biglang umalinggaw sa kanyang alaala. Nakikita niya ang sarili nila, 2 teenager na nakauniporme, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya sa kanilang high school. Hawak ni Mary ang isang maliit na 4-piece picture. Isang nakangiting binatilyo na may suot na basketball jersey. Long distance kami, pero sabi niya, magkikita rin kami. Promise, Ara, ipapakilala kita sa kanya. For sure, magkakasundo kayo. Siya na talaga, bes. Siya na ang aalagaan ko habang buhay. Ang pangakong iyon. Ang pangarap na iyon. Ang lahat ng iyon ay gumuho. Bigla na lang, hindi na tumawag si Andrew. Hindi na sumagot sa mga sulat. Nawala na parang bula. Iniwan si Mary na wasak, nagtatanong kung ano ang kanyang pagkukulang. Ang sakit na idinulot ng paglisan na iyon ay isa sa mga bagay na humila kay Mary pababa, isang sugat na hindi na kailanman gumaling.
At inakala nilang lahat inakala ni Ara na baka may masamang nangyari dito. Na baka patay na. Mas madaling tanggapin ang kamatayan kaysa sa ideya na basta na lang siyang iniwan. Anong nangyayari? Hawakan mo ang braso, sigaw ni Ike Ramirez. Doon lang natauhan si Ara. Mabilis niyang hinawakan muli ang braso ng pasyente. Ang pagod na balat nito ay malamig sa kanyang mga nanginginig na kamay. Pilit niyang ibinalik ang kanyang propesyonal na maskara, pero sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagsisimula. Galit. Paghati. Pagkalito. Ang lalaking ito, ang sanhi ng pinakamatinding sakit ng kanyang kaibigan, ay nasa harap niya ngayon. Sugatan. Nangangailangan ng tulong niya. Ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng 20 taon nang hindi man lang nakikita, ay ang pasyenteng kailangan niyang iligtas. Pressure is dropping. 80/50, anunsyo ng isa pang nurse. Kumilos si Ara na parang isang makina. Sumunod sa mga utos. Nag-abot ng gamit. Nag-asikaso. Ngunit ang bawat pagdampi niya sa balat ng lalaki ay parang isang pagtataksil kay Mary. Ang bawat pagtingin niya sa mukha nito ay nagbabalik ng mga alaala ng mga gabing pinapatahan niya ang kanyang umiiyak na kaibigan. Habang isinasalba nila ang buhay nito, ang tanging nasa isip ni Ara ay kung paano nito winasak ang buhay ng iba. Matapos ang halos 1 oras na tila walang katapusan, na-stabilize din nila ang pasyente. Inilipat ito sa isang cubicle sa AEC para sa masusing pagbabantay. Habang inaayos ni Ara ang dextrose line nito, hindi niya maiwasang pagmasdan ang payapang mukha nito sa pagkakatulog. Ang ngiti sa kupas na litrato ay wala na. Napalitan ito ng bigat na mga taon. Ngunit walang duda. Siya nga ito. Andrew. Ang multo mula sa nakaraan ni Mary. Dahan-dahan siyang umatras, ang puso niya ay mabigat na parang bato. Sumandal siya sa pader sa labas ng cubicle, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang lamig ng pader ay gumapang sa kanyang likod, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi ito impossible. Ito ay totoo. At sa katotohanang iyon, isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, isang tanong na walang sagot. Andrew. Ikaw nga. Matapos ang 20 taon, bakit ngayon? Bakit dito? Anong gagawin ko? Tumulo ang isang butil ng pawis mula sa kanyang noo, kasabay ng walang tigil na pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Ang gabi ay kararating pa lang, pero para kay Ara, ang pinakamadilim na bahagi nito ay kasisimula pa lamang. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Ara. Ang bawat shift niya ay puno ng tensyon, hindi dahil sa dami ng pasyente, kundi dahil sa isang partikular na pasyenteng nakahiga sa room 304 ng surgical ward. Si Andrew. Matapos ang emergency procedure, inilipat ito mula sa AEC para sa patuloy na obserbasyon. Stable na ang kondisyon nito at ayon sa mga doktor, mabilis itong gumagaling. Ngunit para kay Ara, ang bawat paggaling ni Andrew ay parang isang kutsilyong lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Sinadya niyang iwasan ang floor na iyon. Ipinakiusap niya sa kanyang head nurse na ilipat muna siya sa ibang area. Idinahilan ang personal na rason na hindi na niya idinetalye. Pumayag naman ito, kaya sa loob ng 48 oras, naging abala siya sa pediatric ward, sa gitna ng iyak at tawa ng mga bata, isang desperadong pagtatangka na takasan ang multo na naghihintay sa kabilang palapag. Pero alam niyang hindi niya ito matatakasan magpakailanman. Nang matapos ang kanyang shift noong Miyerkules ng gabi, pagod na pagod siyang naglalakad papunta sa locker room. Ang ulan na sumalubong sa kanya noong Lunes ay napalitan na ng malamig na hangin ng gabi. Habang nagpapalit siya ng damit, narinig niya ang usapan ng 2 pang nurse sa labas. Narinig mo ba? Gising na raw si Eve kay Andrew, yung naaksidente. At ang una niyang hinanap, yung nurse daw na nag-asikaso sa kanya sa AC. Talaga? Sino daw? Si Ara ba iyon? Di ba siya yung in charge nung gabing iyon? Ata. Sabi ng mga taga-surgical, gwapo daw talaga. At parang ang bait. Single pa kaya? Napahinto si Ara sa pagbibihis. Hinanap siya. Bakit? Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Ang takot ay gumapang sa kanyang sikmura, malamig at mabigat.
Nagmadali siyang lumabas ng locker room, bit-bit ang kanyang bag na parang isang magnanakaw na gustong tumakas. Dumiretso siya sa elevator, paulit-ulit na pinipindot ang down button. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Bago pa man sumara ang pinto ng elevator, isang kamay ang pumigil dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Andrew. Nakatayo ito, hindi na nakahiga sa kama ng ospital. Nakasuot ito ng hospital gown na may robe sa ibabaw, at may maliit na benda sa kanyang noo. Medyo maputla pa, pero ang mga mata niya ay buhay na buhay, at nakatitig ngayon ng diretso sa kanya. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang maliit na espasyo ng elevator ay biglang naging napakasikip. Amoy niya ang pinaghalong sabon ng ospital at ang natural na amoy nito. Nurse si Ara, tama, tanong ni Andrew, isang magaan na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang boses niya, mas malinaw na ngayon, ay may parehong otoridad at lambing na narinig niya noon. Tumango lang si Ara, ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa numero ng palapag na umiilaw sa itaas ng pinto. Ground floor, bilisan mo. I just wanted to say thank you, pagpapatuloy ni Andrew, hindi alintana ang panlalamig ni Ara. Sabi ng mga doktor, you were one of the first people who attended to me in the ZC. You and your team, you saved my life. Trabaho lang po namin yun, sagot ni Ara, ang boses niya ay halos pabulong at walang emosyon. Pilit niyang ginawang formal at malamig ang kanyang tono. Still, I'm grateful. Andrew nga pala. Inilahad nito ang kanyang kamay. Tinitigan ni Ara ang kamay na iyon. Ang parehong kamay na marahil ay ginamit nito para isulat ang mga liham na nagpakilig kay Mary. Ang kamay na hindi na nito ginamit para muling sumulat o tumawag. Isang alon ng galit ang biglang sumiklab sa loob niya, ngunit mabilis niya itong sinupil. Hindi. Hindi ito ang lugar. Hindi ito ang panahon. Nagkunwari siyang hindi napansin ang nakalahad na kamay at simpleng tumango. Alam ko po. Bahagyang bumagsak ang kamay ni Andrew. Isang anino ng pagtataka ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito nawala ng ngiti. I feel like I know you from somewhere. Nagkita na ba tayo dati? Ito na. Ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Tumingin si Ara sa kanya, diretsong sa mga mata at nagsinungaling. Hindi po. Siguro po sa dami ng mga nurse dito, namumukhaan niyo lang ako. This is a big hospital. Tumango si Andrew, tila tinatanggap ang paliwanag, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mukha. Siguro nga. Pasensya na. It's just your eyes seem so familiar. Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Halos takbuhin ni Ara ang daan palabas. Nurse Ara, wait. Napahinto siya, ngunit hindi lumingon. Can buy you coffee sometime? As I'll thank you. Bago ako ma-discharge. Ang alok ay simple at magalang. Ngunit para kay Ara, ito ay isang imbitasyon sa isang mundo na matagal na niyang isinara. Ang pag-upo kasama ng lalaking ito, ang pakikipag-usap sa kanya, ay parang pagtataksil sa alaala ni Mary. Humarap siya, ang mukha niya ay isang blankong maskara. Hindi na kailangan, J.K. Andrew. Gaya ng sabi ko, trabaho lang yun. At marami pa akong gagawin. Excuse me. At tinalikuran na niya ito, naglakad papalayo nang hindi na muling lumingon. Hindi niya nakita ang pagkalito at bahagyang sakit sa mukha ni Andrew habang pinapanood siyang mawala sa gitna ng mga taong papalabas ng ospital. Pagdating sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Ang pagpipigil sa emosyon sa buong araw ay biglang bumuhos. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang pag-iwas ay hindi sapat. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging estranghero. Habang nakaupo sa dilim ng kanyang sala, ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang maulan na hapon, 20 taon na ang nakalipas. Taong 2000. High school graduation. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, at lahat sila ay nagtakbuhan para sumilong sa waiting shed malapit sa kanilang eskwelahan. Basang-basa sila, pero tumatawa. Siya, si Mary, at ang isa pa nilang kaibigan na si John. Naman
Sira ang ayos ko, reklamo ni Mary habang pinipiga ang dulo ng kanyang buhok. Pero sa kabila ng reklamo, ang mga mata niya ay nagniningning sa saya. Ayos lang yan, Bes, sabi ni Ara, inaayos ang sariling buhok. Basta't magkakasama tayo. Tumawa si Mary. Alam nyo, may sinabi sa akin si Andrew sa sulat niya. Sabi niya, basta't may ulan, may pag-asa. Corny, no. Pero kinilig ako. Nagtawanan silang lahat. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humalo sa patak ng ulan. Sa sandaling iyon, ang mundo ay perpekto. Ang hinaharap ay isang malawak na karagatan ng mga posibilidad. Walang sakit, walang paglisan, walang kasinungalingan. Tanging pangarap at pagkakaibigan lamang. Napapikit si Ara. Ang alaala ay kasing linaw ng kahapon, ngunit kasing sakit ng isang sariwang sugat. Ang pag-asang iyon. Nawala kasama ng huling patak ng ulan. Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na may bagong determinasyon. Iiwasan niya si Andrew sa lahat ng pagkakataon. Kung magkakasalubong man sila, mananatili siyang propesyonal, malamig at malayo. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Nasa nursing station siya, nag-aayos ng mga gamot nang may isang maliit na paper bag na inilapag sa kanyang harapan. Pinabibigay po ni Andrew sa room 304, sabi ng isang utility staff. Napakunot ang noo ni Ara. Para sa akin. Tumango ang staff at umalis. Nag-aalangan man, binuksan niya ang paper bag sa loob, may isang maliit na kahon. At sa loob ng kahon, isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang hair clip. Hindi lang basta isang hair clip. Ito ay isang silver na hair clip na hugis bituin na may maliliit na kumikinang na bato. Eksaktong-eksakto. Katulad ng hair clip na ibinigay ni Andrew kay Mary para sa ika-16 na nakaarawan nito. Ang paboritong hair clip ni Mary na hindi nito inaalis sa kanyang buhok hanggang sa araw na nawala ito. Isang bagay na kinuwento ni Mary sa kanya ng paulit-ulit na may kislap sa mga mata. Isang detalye na imposibleng malaman ng isang estranghero. Isang sikreto na tanging silang dalawa at si Andrew ang nakakaalam. May nakasulat na note sa ilalim ng kahon. Don't know Gale, but felt like this would suit you. Hope this brightens your day. Andrew D. Nabitawan ni Ara ang kahon. Ang hair clip ay nahulog sa mesa, gumawa ng isang maliit, matinis na tunog na umalinggaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Paano? Paano niya nalaman? Nagkataon lang ba ito? Isang malupit, napakasakit na pagkakataon. O may higit pa rito. Naaalala ba niya? O ang anino ni Mary ay napakalakas kaya't kahit sa ibang babae, ang alaala nito ang kanyang nakikita. Mabilis niyang kinuha ang hair clip at itinago sa kanyang bulsa. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na banyo, nilock ang pinto, at sumandal sa malamig na tiles. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang pagod, gulat, at takot na takot. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ang hair clip. Ang maliliit na bato ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng banyo, parang mga bituing nanunukso mula sa isang madilim na kalangitan. Doon, sa katahimikan ng banyo, sa gitna ng amoy ng disinfectant at sarili niyang takot, bumagsak ang mga luha ni Ara. Hindi na niya napigilan. Tahimik na mga luha ng galit, pighati at pagkalito. Bakit? Bulong niya sa kawalan. Sa lahat ng tao, bakit ikaw pa? Bakit kailangang bumalik ka? At bakit ikaw pa rin ang pinipili ng tadhana para saktan ako, para saktan kami kahit wala na siya? Ang hair clip sa kanyang palad ay biglang naging napakabigat, na parang pasan niya ang lahat ng sakit at alaala ng nakalipas na 20 taon. Ang pag-iwas ay hindi na gumagana. Ang pagiging bato ay hindi na sapat. Ang nakaraan ay hindi lang kumakatok, sinisipa na nito ang pinto para tuluyang makapasok. Ang silver na hair clip na hugis bituin ay nakapatong sa kanyang bedside table, isang malamig at kumikinang na paalala ng isang nakaraang hindi siya tinatantanan. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na bagay na iyon ay naging sentro ng kanyang mundo. Tinititigan niya ito sa umaga pagkagising, at ito ang huling bagay na nakikita niya bago ipikit ang mga mata sa gabi. Ito ay hindi na lang isang regalo, ito ay isang ebidensya.
Isang hatol. Ang pag-iwas ay hindi na gumagana. Ang pagsisinungaling ay parang paglalagay lang ng band-aid sa isang malalim na sugat. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang malaman, kahit gaano pa kasakit, kung ano talaga ang nangyari. Isang gabi, pagka-uwi mula sa isa na namang nakakapagod na shift, umupo si Ara sa harap ng kanyang luma at maalikabok na laptop. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong buksan. Dahan-dahan, na parang gumagawa ng isang ipinagbabawal na bagay, binuksan niya ito. Ang mabagal na pag-boot up ng lumang operating system ay parang kasabay ng mabigat na pagtibok ng kanyang puso. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang e-Facebook sa search bar. Nag-login siya sa sarili niyang account, isang account na halos hindi na rin niya ginagamit, at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi binibisita. Mary Ann Reyes. Lumabas agad ang profile. Ang profile picture ay ang huling litrato nilang dalawa, kuha noong huling Pasko na magkasama sila. Pareho silang nakangiti, pero kung titingnan ng mabuti, makikita ang anino ng kalungkutan sa mga mata ni Mary. Pakiramdam ni Ara ay isang magnanakaw siya, isang trespasser sa isang sagradong lugar. Pero kailangan niya. Tinipin niya ang mga posibleng password sa isip niya, ang pangalan ng paborito nilang banda, ang birthday ng aso nito, ang pangalan ni Andrew. Walang gumana. At bigla naalala niya ang isang sikretong sinabi sa kanya ni Mary habang tumatawa. Bes, ang password ko sa lahat, Ara best friend 4 ever. Para kahit makalimutan ko, alam kong alam mo. Nag-init ang mga mata ni Ara. Tinipin niya ang password, at sa isang iglap, bumukas ang mundo ni Mary. Ang wall ay puno ng mga luma at masayang post, mga litrato, kasama ang pamilya, mga kanta na sinare, mga walang kwentang status tungkol sa pagkain. Binalikan ni Ara ang bawat isa ay isang maliit na patak ng alaala. Pero hindi iyon ang hinahanap niya. Nag-scroll siya pababa, pabalik sa panahon. Pabalik sa taon kung kailan nagsimula ang lahat ng problema. Mga taon matapos ang high school, kung kailan nasa Maynila na si Ara para mag-aral ng nursing, at si Mary ay naiwan sa probinsya. Ang mga post ay naging mas madalang. Ang mga masasayang litrato ay napalitan ng mga malulungkot na quotes. At pagkatapos nakita niya ito. Isang serye ng mga post na nagpabigat sa kanyang paghinga. February 14 na, 2003, sana nandito ka. Happy Valentine's Day, AD. June 12, 2003, Independence Day. Kailan kaya ako magiging malaya sa lungkot na to? December 25, 2003, Pasko na naman. Isang taon na pala. Wala pa ring balita. Pero hindi ako susuko. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Ara. Ang mga panahong iyon, abala siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang sariling buhay. Nag-uusap pa rin sila ni Mary sa telepono, ngunit palaging sinasabi ni Mary na okay lang ako, bes. Hindi niya alam na sa likod ng mga salitang iyon, ganito pala kabigat ang dinadala nito. Ang kasalanan ay gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mapanlamon. At sa wakas, narating niya ang pinakahuling post, isang status na isinulat halos isang taon bago siya tuluyang mawala. Ang petsa ay malinaw. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat at desperasyon. August 8, 2004. Pupunta akong Maynila. Hanap ko pa rin siya eh. Napahawak si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Pumunta si Mary sa Maynila. Hinanap niya si Andrew. Ang lahat ng mga taon na iyon, inakala ni Ara na sumuko na si Mary. Inakala niyang tinanggap na nito ang katotohanan. Ngunit hindi. Lumaban ito sa sarili nitong paraan. Nagbakasakali. Umasa. At nabigo. Isinara ni Ara ang laptop ng may kasamang puwersa. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kanyang maliit na sala. Ang 4 na sulok ng kanyang apartment ay tila lumiliit, sinasakal siya. Ang katotohanang ito ay nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa isang lalaking nanakit sa kanyang kaibigan. Ito ay tungkol sa isang paghahanap na hindi nagtagumpay. Tungkol sa isang pag-asang pinatay. At si Andrew, ang dahilan ng lahat ng iyon, ay nasa itaas lang ng ospital, natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa pinsalang idinulot niya. Ang puso ni Ara ay nahati sa dalawa.
Isang parte niya ang gustong sumugod sa kwarto ni Andrew, isampal sa mukha nito ang katotohanan at tanungin kung bakit. Bakit niya iniwan si Mary? Bakit siya nawala? Bakit niya hinayaang umasa at masaktan ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang mahalin siya ng sobra? Ngunit may isa pang parte. Isang parte na tahimik at nag-aalangan. Ang parte na, sa kabila ng lahat, ay nakaramdam ng kakaibang koneksyon kay Andrew. Ang parte na nakakita ng lungkot sa mga mata nito. Ang parte na nag-iisip paano kung may dahilan? Paano kung hindi niya alam? At ang pinaka nakakatakot na tanong sa lahat, paano kung ang nararamdaman kong ito para sa kanya ay totoo? Ang pagtatalo sa loob niya ay isang bagyo. Ang mahalin si Andrew ay parang pagtataksil sa pinakabanal na alaala ng kanyang pagkakaibigan. Ngunit ang itulak ito palayo ng hindi nalalaman ang buong kwento ay parang hindi rin tama. Nasa gitna siya ng kaguluhang ito nang muli silang pagtagpuin ng tadhana. Malapit nang ma-discharge si Andrew. Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga gamit sa nursing station, nilapitan siya nito. Ara, tawag niya, ang boses ay malumanay. Nag-angat ng tingin si Ara, ang kanyang mukha ay pilit na pinanatiling walang emosyon. Andrew. May kailangan po kayo? I wanted to say one last time, sabi nito, isang nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bukas na ang discharge ko. And I was wondering if you'd let me take you out for dinner tonight. Or kahit sa park lang. Para makalanghap ng sariwang hangin. Yinway treat. As a thank you and as a way to properly introduce myself. Tinitigan siya ni Ara. Ang mga mata nito ay seryoso, umaasa. Ang guilt at galit ay nagsisigawan sa loob niya. Huwag! Taksil ka kay Mary, sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang isa pang bahagi, ang parte na pagod ng magtago at magsinungaling, ay bumulong. Bakit hindi? Alamin mo. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag, kahit hindi niya alam na nagpapaliwanag siya. Isang desisyon na ginawa dahil sa pagod at kuryosidad. Isang desisyon na alam niyang pagsisisihan niya. Sige, sagot niya, ikinagulat maging ang sarili. Sa park. Pero saglit lang. Ang ngiti ni Andrew ay kuminang. Great. Sunduin kita sa lobby mamayang 7. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa isang parke malapit sa ospital, ang hangin ay malamig. Naglakad sila ng tahimik sa simula, ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga sapato sa sementadong daanan at ang malayong ingay ng trapiko sa Makati. Ang parke ay pamilyar, may malalaking puno ng akasya, mga bench na gawa sa kahoy, at isang maliit na fountain sa gitna. Halos katulad ng parke kung saan sila madalas tumambay ni Mary noong high school. So anong nagdala sa'yo sa Makati General? Tanong ni Andrew, sinusubukang basagin ang katahimikan. Trabaho, maikling sagot ni Ara. I mean, you could work anywhere. Bakit dito? Nagkibit balikat si Ara. It's a good hospital. The pay is decent. Mga sagot na ligtas. Mga sagot na walang bahid ng personal na kwento. Napabuntong hininga si Andrew at umupo sa isang bakanting bench. Sumunod naman si Ara, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Alam mo, pagsisimula ni Andrew, nakatingin sa malayo, minsan, hindi natin pinipili ang mga lugar. Ang mga lugar ang pumipili sa atin. I came to Manila to look for something I lost a long time ago. And memory, I guess. Or maybe to person. Hindi ko na rin alam. Natigilan si Ara. Tumingin siya kay Andrew. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, ang lungkot sa mga mata nito ay mas naging malinaw. Hindi ito pagkukunwari. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses niya ay mas malambot na ngayon. Umiling si Andrew. It's a long, complicated story. Maybe I'll tell you sometime. Ang alam ko lang, for the past 20 years, pakiramdam ko may kulang. May isang piraso ng puzzle na nawawala sa buhay ko. Habang nagsasalita ito, nagsimulang umambon. Maliit na patak lang ng ulan na parang luha mula sa kalangitan. Nagulat si Ara nang hindi ito nag-abalang sumilong. Sa halip, tumingala ito sa langit at mumiti. Isang ngiting malungkot. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay may kakaibang kislap. Huwag kang mag-alala. Ambon lang to.
At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang gumunaw sa mundo ni Ara. Mga salitang kinuha mula sa isang nakaraang hindi nito dapat maalala, mga salitang pag-aari ng iba. Sabi nga nila, bulong nito na parang isang sikreto, basta't may ulan, may pag-asa. Para siyang sinampal. Nahirapan siyang huminga. Ang hangin ay biglang naubos. Ang mga salita ni Mary na sinambit sa bibig ni Andrew. Ang pag-asang matagal nang namatay, binubuhay sa harap niya ng mismong taong pumatay nito. Napatayo si Ara, ang mga tuhod niya ay nanginginig. Ang mukha niya ay namutla. Ara! Okay ka lang, tanong ni Andrew, tumayo rin, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Ara. Ang tanging nagawa niya ay umiling, ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at sakit. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalayo sa lalaki, papalayo sa mga salita, papalayo sa multo ni Mary na tila nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Ara, sandali. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglala. Ang pagtakbo palayo ni Ara mula sa parke ay hindi nagtapos doon. Sa sumunod na linggo, ang pagtakbo ay naging isang sining. Iniba niya ang kanyang schedule para hindi sila magkasabay ng uwi. Gumagamit siya ng hagdan sa halip na elevator, kahit pa nangangalay ang mga binti niya mula sa maghapong pagtayo. Umuwi siya sa service exit sa likod ng ospital, isang daanang madilim at hindi pamilyar. Ginawa niya ang lahat para maging isang anino, isang multo sa mga pasilyo kung saan alam niyang malayang naglalakad si Andrew, na ngayon ay isa ng ganap na doktor sa kanilang ospital. Pero ang pag-iwas ay parang pagtatayo ng pader na buhangin laban sa papalapit na alon. Alam niyang gaano man kataas ang itayo niya, sa huli, babagsak at babagsak din ito. At hindi nga siya nagkamali. Ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Isang Biyernes ng gabi, habang papalabas siya ng ospital, ang ulan na naging saksi sa lahat ng simula ay muling bumuhos. Malakas. Walang tigil. Walang pakundangan. Na parang ang langit mismo ay naghahanda para sa isang komprontasyon na matagal nang dapat mangyari. Dahil sa lakas ng ulan, wala siyang nagawa kundi ang sumilong sa waiting shed sa labas ng ospital, naghihintay na kahit paano ay humina ang buhos. Doon, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ng hagupit ng hangin, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, mas malinaw at mas tiyak kaysa dati. Ara! Napapikit siya ng mariin, ang puso niya ay biglang kumabog na parang gustong umalis sa pwesto nito. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang boses na iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan, isang halo ng kilig na hindi niya gustong aminin at takot na bumabalot sa buong pagkatao niya. Dahan-dahan siyang humarap, inihahanda ang sarili sa isang bagyong mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Nakatayo si Andrew ilang talampakan lang mula sa kanya, walang payong, ang damit niya ay unti-unti nang nababasa ng ambon na pumapasok sa silungan. Ang mukha niya ay seryoso, walang bakas ng ngiting dati niyang ipinapakita. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya, puno ng mga tanong na hindi masabi at may bahid ng sakit na hindi niya maintindihan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Andrew, ang boses niya ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. Wala tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Ara, itinuon ang tingin sa bumubuhos na ulan sa kalsada. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, pilit na itinatago ang panginginig sa loob niya. Meron, Ara. Isang linggo mo na akong iniiwasan na parang may nakakahawa akong sakit, sabi nito, ang boses ay may bahid na ng frustrasyon. Anong nangyari nung gabing iyon sa parke? May nasabi ba akong mali? Dahil kung meron, sabihin mo. Hindi yung ganito. Hindi yung bigla ka na lang tumakbo. Lumapit ito ng isang hakbang. Bawat paggalaw nito palapit ay parang isang pagyanig sa pundasyon ng pader na pilit niyang itinatayo. Hindi pa rin sumagot si Ara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, tanging ang malakas na patak ng ulan sa yero ng shed ang maririnig. Isang malungkot na ritmo para sa isang pag-uusap na matagal nang naantala. Please, pagmamakaawa ni Andrew, at sa pagkakataong ito, ang tapang sa boses niya ay napalitan ng isang uri ng kahinaan. I've been going crazy thinking about it, paulit-ulit kong iniisip kung anong salita ang nasabi ko. One moment, we were fine, talking. The next, you were running away from me as if you'd seen a ghost. Dahil nakakita nga ako ng multo, gustong isigaw ni Ara.
Ang multo ng kaibigan kong sinaktan mo. Ang multo ng nakaraan na dala-dala mo sa bawat paghinga mo kahit hindi mo alam. Pero nanatili siyang tahimik, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Huminga ng malalim si Andrew, tila nag-ipon ng lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Look, I don't know what's going on. I don't know what did or what I said. But can't take this anymore. Kailangan kong sabihin sa'yo to. Lumapit pa ito hanggang sa halos magkadikit na sila. Ang init ng katawan nito ay nararamdaman niya sa kabila ng malamig na hangin. Simula nung una kitang makita sa ospital, may naramdaman na akong kakaiba. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, matagal na kitang kilala, na parang parte ka ng isang alaalang hindi ko na mabalikan. Ang mga salita ay tumago sa dibdib ni Ara, matalim at masakit. At sa loob ng maikling panahon na nakilala kita, sa kabila ng pag-iwas mo, sa kabila ng mga pader na itinatayo mo. Ara, nahuhulog na ako sa'yo. Dahan-dahan nitong inabot ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng mainit nitong balat sa malamig niyang kamay ay ang naging mitsa. Ang kuryenteng dumaloy mula sa kanilang mga kamay ay hindi kuryente ng kilig. Ito ay kuryente ng galit, ng sakit, ng 20 taon na pagtitiis. Hindi ko alam kung paano o bakit, pagpapatuloy ni Andrew, ang boses ay naging bulong. Siguro dahil sa mga mata mo na laging mailungkot. O siguro dahil sa kabila ng tapang mo, nakikita ko pa rin kung sino ka talaga. Isang taong malakas pero pagod ng masaktan. At gusto kong maging dahilan ng ngiti mo, hindi ng takot mo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, ang sarili nitong mga mata ay puno ng sinseridad at isang pagsuyong hindi kayang itago. Ara, bulong nito, ang pangalan niya ay parang isang panalangin. Mahal kita. At doon na gumuho ang lahat ng pader. Doon na sumabog ang lahat ng dam. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito na parang napaso sa apoy. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya, mapait, basag at puno ng sakit. Ang tunog na iyon ay mas malamig pa kaysa sa ulan. Mahal, ulit niya, ang boses niya ay nanginginig sa emosyong hindi na niya kayang kontrolin. Anong alam mo sa pagmamahal, Andrew? Anong karapatan mong sabihin ang salitang iyan sa akin? Ang pag-asa at pagsuyo sa mukha ni Andrew ay biglang napalitan ng matinding pagkabigla at pagkalito. Ara, anong sinasabi mo? Mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Ara, ang boses niya ay unti-unting tumataas, ang mga luha ng galit ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. O ang mahal mo ay ang multo ng isang taong kamukha ko sa mga mata mo? Ang alaala ng isang taong iniwan mo na lang basta sa ere para mamatay mag-isa. Ang pagkalito sa mukha ni Andrew ay mas lumalim. Anong ibig mong sabihin? Sinong alaala? Hindi kita maintindihan. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Ang lahat ng emosyon ay bumuhos na parang isang marahas na agos. Humakbang siya palabas mula sa silungan, diretsong sa bumubuhos na ulan. Ang malamig na tubig ay agad na bumasa sa kanyang damit, sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, pero hindi niya ito ininda. Ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa nag-aapoy na galit sa loob niya. Huwag kang magmaang-maangan, sigaw niya, ang boses niya ay naging isang sigaw na nakikipagsabayan sa lakas ng ulan at kulog. Huwag mong sabihing hindi mo siya naaalala. Ang babaeng pinangakuan mo ng buwan at mga bituin. Ang babaeng naghintay sa'yo na parang aso. Ang babaeng namatay na ang pangalan mo pa rin ang binibigkas. Gulat at hindi makapaniwala, sumunod si Andrew sa kanya sa ulan, basang-basa na rin sa isang iglap. Hinawakan siya nito sa braso, pilit na iniharap sa kanya. Ara, ano ba? Nababaliw ka na ba? Sino ang pinagsasabi mo? Sino? Sigaw ni Ara pabalik, ang mga luha ay malaya ng humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha, mainit at mapait. Gusto mong malaman kung sino? Alam mo ba kung sino si Mary sa akin? Natigilan si Andrew. Ang pangalan. Mary. Ang pangalang binulong niya nang wala siyang malay sa ihisi. Ang pangalang tila pamilyar, ngunit malabo, parang isang panaginip na hindi niya maalala pagkagising. Bigla, ang ekspresyon niya ay nagbago. Si Mary Andreyes, pagpapatuloy ni Ara, dinuduro siya, ang bawat salita ay isang saksak. Ang best friend ko. Ang kapatid ko. Ang taong winasak mo.
Siya yung pinapadalhan mo ng mga sulat na puno ng kasinungalingan. Siya yung binigyan mo ng star-shaped hair clip na hanggang ngayon ay iniingatan ko. Siya yung pinangakuan mo na babalikan mo pero ano ang ginawa mo? Iniwan mo siya, Andrew. Iniwan mo siyang mag-isa. Binitiwan ni Andrew ang kanyang braso na paatras ng isang hakbang na parabang nasampal. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, pero ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Ara, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Siya! Si Mary ang best friend mo, bulong niya, ang boses ay basag. Sigaw ni Ara, ang puso niya ay parang pinipiga. At alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Andrew? Ako. Ako ang kasama niya sa bawat pag-iyak niya. Ako ang pumupunas ng mga luha niya tuwing gabi habang binabasa niya ang mga lumamong sulat. Ako ang nakikinig sa kanya habang pinagtatanggol ka pa niya na baka may nangyari lang masama sa'yo. Ako ang nandyan noong unti-unti siyang nawala ng pag-asa, noong unti-unti siyang kinain ng sakit at kalungkutan. At ikaw? Nasaan ka? Nagpapakasaya sa buhay mo. Nakalimutan mo na siya. Umiling si Andrew, ang mga kamay ay nasa gilid ng kanyang ulo, na parang gusto niyang pigilan ang mga salita ni Ara na pumasok. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ko siya iniwan. Sinungaling, ang huling sigaw ni Ara, ang boses niya ay pumiyok na sa sobrang sakit at pagod. Ang komprontasyon ay umabot na sa sukdulan. Ang lahat ng dapat sabihin ay nasabi na. Ang lahat ng lason ay nailabas na. Tumingin si Andrew kay Ara, ang mukha niya ay isang maskara ng pagkawasak at absolutong pagkalito. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagtanong. Tila ang bigat ng mga akusasyon ni Ara ay tuluyan ng dumurog sa kanya. Walang salita, dahan-dahan siyang tumalikod. At sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Makati, nagsimula siyang maglakad palayo. Isang basang-basang anino na papalayo, bawat hakbang ay tila 100 libra ang bigat. Pinanood siya ni Ara na mawala sa dilim. At nang hindi na niya ito matanaw, doon na bumigay ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang adrenaline na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Ang galit na nagbigay sa kanya ng apoy ay naging abo. Ang natira na lang ay isang nakakabinging kahungkagan at isang pagod na hindi na niya kayang labanan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Napaupo siya sa basang semento ng bangketa, walang pakialam sa mga sasakyang dumadaan, walang pakialam sa ulan na patuloy na bumubuhos sa kanya. Doon, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pag-iisa, bumalik ang isang multo ng nakaraan. Hindi na lang ito isang kwento. Isa na itong malinaw na larawan sa kanyang isipan, ang mukha ni Mary, basang-basa sa ulan, tumatawa habang sinasabi ang mga salitang, basta't may ulan, may pag-asa. At pagkatapos, ang imahe ay nagbago, ang nakangiting mukha ay naging isang umiiyak na mukha, nagtatanong, bakit Ara? Bakit niya ako iniwan? At ang huling imahe na sumunod ay ang kupas na litrato na laging daladala ni Mary, ang nakangiting mukha ng isang batang-batang Andrew, puno ng mga pangakong hindi kailanman natupad. Napahagulhol si Ara, ang mga hikbi niya ay nilalamon ng ingay ng ulan. Nakaupo sa bangketa, basang-basa, wasak, at nag-iisa, dinala niya hindi lang ang sarili niyang sakit, kundi pati na rin ang bigat ng sakit ng kanyang namayapang kaibigan. Ang nakaraan ay hindi na lang isang sugat, isa na itong bukas na hiwa na muling dinudugo. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon ay isang malabong paglalakbay sa gitna ng kalungkutan at pagod. Si Ara ay kumikilos na parang isang otomata. Pumapasok sa trabaho, ginagawa ang mga tungkulin niya, umuuwi sa isang tahimik at walang lamang apartment. Ang apoy ng galit na minsan ay nag-alab sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at mabigat na abo ng pagsisisi at kalituhan. Hindi na niya nakita si Andrew sa ospital. Narinig niya mula sa mga usap-usapan na nag-file ito ng biglaang leave of absence. Walang nakakaalam kung bakit. Ang biglaang pagkawala nito ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa isipan ng lahat, pero para kay Ara, ito ay isang kumpirmasyon. Isang patunay ng kanyang pagkakasala. Tumakas ito, tulad ng pagtakas nito kay Mary 20 taon na ang nakalipas. Isang Sabado ng hapon, habang nakaupo siya sa kanyang sala at nakatulala sa bintana, isang katok sa pinto ang pumutol sa nakabibinging katahimikan.
Nag-aalangan siyang tumayo. Hindi siya nag-i-expect ng bisita. Sino naman ang bibisita sa kanya? Pagbukas niya ng pinto, isang mukha mula sa nakaraan ang sumalubong sa kanya. Isang mukhang mas matanda na may mga guhit ng lungkot at pagod, ngunit may parehong kabaitan at init na naaalala niya. Tita Elena D. Bulong ni Ara, ang boses niya ay halos hindi lumabas. Si Aling Elena, ang ina ni Mary. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, may daladalang isang maliit na bayong at isang ngiting pilit. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon, lungkot, pangungulila, at isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Ara, anak, sabi ni Aling Elena, ang boses ay kasing lambing pa rin ang dati. Pasensya na kung bigla akong sumulpot. Dumaan lang ako. Napadaan kasi ako sa Maynila, may inasikaso lang. Naisip kong dalawin ka. Parang batang napagalitan, mabilis na pinapasok ni Ara ang matanda. Naku, tita, pumasok po kayo. Pasensya na po sa gulo ng bahay. Umiling si Aling Elena at ngumiti. Ano ka ba? Ang mahalaga ay makita kita. Umupo ito sa sofa at inilapag ang isang maliit na paper bag sa mesa. Nagdala ako ng paborito mong suman. Alam kong gustong-gusto mo to dati. Ang simpleng gesture na iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Ara. Ang kasalanan ay muling gumapang sa kanya. Paano niya haharapin ang ina ng kaibigang pakiramdam niya ay tinaksil niya? Nagtimpla siya ng kape at umupo sa tapat nito. Ang katahimikan ay puno ng mga hindi masabing salita. Si Aling Elena ang unang bumasag dito. Kumusta ka na, anak? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang payat mo. Pinapabayaan mo ba ang sarili mo? Umiling si Ara at pilit na ngumiti. Okay lang po ako, tita. Medyo busy lang po sa trabaho. Tumango si Aling Elena, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing hindi ito naniniwala. Tinitigan nito si Ara ng matagal na para bang binabasa ang bawat lihim na itinatago niya. At pagkatapos, huminga ito ng malalim. Ara, sabi nito, ang tono ay naging seryoso. Alam ko kung bakit ako nandito. At sa tingin ko, alam mo rin. Natigilan si Ara. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. May tumawag sa akin ilang araw na ang nakakaraan, pagpapatuloy ni Aling Elena. Isang doktor. Nagpakilala siya bilang Andrew. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pangalan. Mula sa bibig ng ina ni Mary. Gulat na gulat ako, anak. Buong akala ko, sa isip na lang ng anak ko siya nag-i-exist. Pero totoo pala siya. At hinahanap ka raw niya. Tinanong niya sa akin kung paano ka makokontak. Pero sabi ko, ako na ang pupunta. Tumingin si Aling Elena sa kanya ng diretsyo. Ara, ano ang nangyayari? Hindi na nakakibo si Ara. Ang mga pader na itinatayo niya ay gumuho sa harap ng ina ni Mary. Ang mga luha na pinipigilan niya sa loob ng maraming araw ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tita, patawad po di. Hikbi niya. Ako po ang may kasalanan. Umiling si Aling Elena at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ang mga palad nito ay magaspang ngunit puno ng init. Leve, wala kang kasalanan. Pero tita, nagalit po ako sa kanya. Sinumbatan ko po siya. Sinisi ko po siya sa lahat At hindi mo ba dapat gawin yon? Mahinahong tanong ni Aling Elena. Hindi ba't yun din ang naramdaman nating lahat? Galit? Lungkot? Paghahanap ng kasagutan? Ang pag-unawa sa boses ng matanda ay mas lalong nagpaiyak kay Ara. Pero may mga bagay ka na hindi alam, Ara, sabi ni Aling Elena, ang boses ay naging bulong. Mga bagay na hindi nais ipaalam sa iyo ni Mary. Dahil ayaw kanyang masaktan pa. Mula sa kanyang bag may kinuha si Aling Elena. Isang luma at medyo lukot na sobre. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ang sulat kamay ni Mary. Bago siya mawala, sabi ni Aling Elena, ang boses ay bahagyang nanginig, isinulat niya ito. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na ibigay mo lang to kay Ara kapag handa na siya. Kapag kailangan na niya talagang malaman. Sa tingin ko, anak, ito na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang inaabot ang sulat. Ang papel ay malutong na sa kalumaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre.
Sa loob, may ilang piraso ng papel na puno ng pamilyar na kurbadong sulat kamay. Mahal kong Ara. Nagsimula siyang magbasa, at sa bawat salita, isang piraso ng katotohanan ang unti-unting nabubunyag, winawasak ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 20 taon. Bes, kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin, kailangan mo nang malaman ang totoo. Patawarin mo ako kung itinago ko to sa'yo. Ginawa ko lang to dahil mahal na mahal kita, at ayokong madamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Hindi ako iniwan ni Andrew. Ako ang nang iwan sa kanya. Noong mga panahong iyon, bago pa man ako magkolehiyo, nalaman kong may sakit ako. Leukemia. Sabi ng mga doktor, hindi maganda ang prognosis. Hindi ko sinabi sa'yo dahil kasi simula mo pa lang sa nursing school, ayokong maging pabigat. Hindi ko rin sinabi sa kanya. Paano ko sasabihin sa taong pinakamamahal ko na ang babaeng pinapangarap niyang makasama ay unti-unti nang namamatay? Kaya gumawa ako ng desisyon. Ang pinakamasakit na desisyon sa buong buhay ko. Pinutol ko ang lahat ng komunikasyon. Hindi na ako sumagot sa mga tawag at sulat niya. Nagpalit ako ng address. Nawala ako. Ginawa ko iyon dahil akala ko, yun ang tama. Para makalimutan niya ako at makahanap siya ng iba na karapat-dapat sa kanya, isang taong mabibigyan siya ng buong buhay. Akala ko, mas madali para sa kanya kung iisipin niyang isa lang akong masamang babae na nanloko sa kanya. Pero hindi ko alam, sa parehong panahong iyon, nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa probinsya nila. Nakomatose siya ng ilang buwan. At pagkagising niya, nagkaroon siya ng amnesia. Hindi niya na maalala ang mga detalye ng nakaraan niya, kasama na ako. Ang tanging alam niya ay may isang malaking piraso na nawawala sa puso niya. Nalaman ko lang to lahat mula sa pinsan niya, matagal na matapos ang lahat. Kaya yung pagpunta ko sa Maynila, hindi para hanapin siya at sumbatan. Pumunta ako doon para makita siya, kahit sa malayo lang. Para siguraduhing okay siya. Para humingi ng tawad sa paraang hindi niya malalaman. Pero hindi ko siya nakita. At doon na ako tuluyang sumuko. Ara, Bes, wala kang kasalanan. At lalong wala siyang kasalanan. Pinaglaruan lang talaga kami ng tadhana. Kung sakaling sa isang milagro ay magkita kayo, huwag mo siyang sisisihin. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad ko na siya sa lahat ng sakit na akala ko ay idinulot niya. At sabihin mo, patawarin niya rin ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. At ang huling pakiusap ko, Bes. Kung sakaling mahalin mo siya, at mahalin ka niya pabalik, huwag mong hayaang maging hadlang ang alaala ko. Karapatan mong sumaya. Karapatan niyong dalawang sumaya. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang kulungan. Ang pagmamahal ay dapat maging kalayaan. Nagmamahal. Nang matapos basahin ni Ara ang sulat, ang papel ay basa na ng kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding kirot ng pag-unawa at pagsisisi. Ang lahat ng galit niya kay Andrew, isang malaking pagkakamali. Ang lahat ng kasalanan na ipinataw niya sa kanyang sarili, isang kasinungalingan. Sila ay mga biktima. 3 biktima ng isang malupit na tadhana. Tumingin siya kay Aling Elena, ang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Niyakap siya ng matanda. Ngayon, naiintindihan mo na, anak. Ilang oras pa ang lumipas. Nang medyo humupa na ang kanyang emosyon, tumawag si Aling Elena. May kausap ito sa telepono. Nandito ako sa kanya. Sige, ibibigay ko sa iyo ang address. Pero mangako ka, iho. Dahan-dahan lang. Marami kayong kailangang pag-usapan. Ibinaba ni Aling Elena ang telepono at tumingin kay Ara. Papunta na siya. Bago pa man makapag-react si Ara, umalis na si Aling Elena, iniwan silang dalawa para harapin ang katotohanan. Makalipas ang 1 oras, may kumatok ulit sa pinto. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Andrew sa labas. Ang mukha niya ay mukha ng isang taong hindi natulog sa loob ng 1 linggo. Namumugto ang mga mata, may bahid ng balbas, at ang lungkot sa kanyang mga mata ay mas malalim pa kaysa dati. Walang nagsalita. Iniabot lang ni Ara ang sulat ni Mary. Kinuha ito ni Andrew, ang mga kamay ay nanginginig. Pumasok siya at umupo sa sofa.
Habang binabasa niya ang bawat salita, ang katahimikan sa silid ay pinupuno ng kanyang mga tahimik na hikbi. Ang mga piraso ng kanyang nawawalang alaala ay tila unti-unting bumabalik, hindi bilang mga imahe, kundi bilang mga emosyon, ang pagmamahal, ang pagkawala, ang sakit. Nang matapos siya, ang sulat ay nakatiklop sa kanyang nanginginig na mga kamay. Binalot niya ng mga palad ang kanyang mukha at doon humagulhol. Isang iyak na puno ng 20 taon ng paghahanap. Isang iyak ng isang lalaking sa wakas ay nahanap ang sagot, ngunit ang sagot ay mas masakit pa kaysa sa tanong. Siya ang babae sa mga panaginip ko, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang mukha na hindi ko mapangalanan. Si Mary T. Napatingin siya kay Ara, ang mga mata ay pula at puno ng luha. Ara! Patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi ko alam. Sa lahat ng mga taon na ito, dinala mo pala tong lahat mag-isa. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang shared grief. Isang pinagsamahang sugat. Umupo si Ara sa tabi niya, hindi para magsalita, kundi para lang dumamay. Sa gitna ng kanilang mga luhang umaagos, isang bagong koneksyon ang nabuo. Hindi na koneksyon ng akusasyon, kundi koneksyon ng pag-unawa at pinagsamahang sakit. Ang mga larawan ng katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang nagsimulang maghilom sa mga sugat na matagal nang nakabukas. Ang katahimikan na bumalot sa apartment ni Ara matapos ang pag-iyak ay hindi awkward o malamig. Ito ay isang katahimikang mabigat, ngunit payapa, tulad ng hangin matapos ang isang malakas na bagyo. Pareho silang nakaupo sa sofa, magkahiwalay ngunit magkasama sa iisang bula ng kalungkutan. Ang sulat ni Mary ay nakapatong sa mesa sa pagitan nila, isang sagradong testamento ng isang pag-ibig na naglaho at isang katotohanang natagpuan. Lumipas ang mga oras. Ang dilim sa labas ay unti-unting napalitan ng mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway. Walang natulog sa kanila. Ang gabi ay ginugol nila sa mga pira-pirasong kwento. Ikinuwento ni Ara ang masasayang alaala nila ni Mary, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga sikreto, ang kanilang mga pangarap. Ikinuwento naman ni Andrew ang mga malabong pakiramdam, ang pakiramdam na laging may kulang, ang mga mukha sa panaginip na hindi niya mapangalanan, ang isang lungkot na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Hindi nila pinag-usapan ang isila. Hindi nila pinag-usapan ang hinaharap. Ang gabi ay para lang kay Mary. Isang mahabang lamay na 20 taong naantala. Nang sumunod na Lunes, bumalik si Ara sa ospital na may bagong bigat at gaan sa kanyang puso. Ang bigat ng katotohanan at ang gaan ng pagpapatawad. Pumasok siya sa nursing station, handa nang harapin ang isang bagong araw, nang isang kasamahan niya ang lumapit. Ara, narinig mo ba? Tanong ni Rina, ang boses ay puno ng tsismis. Si Eve kay Andrew, nag-resign na daw. Effective immediately. Natigilan si Ara. Ano? Bakit daw? Nagkibit balikat si Rina. Ewan. Ang sabi lang sa amin sa UC, for personal reasons daw. May nagsabi pa nga na aalis na raw siya ng bansa. Sayang, no? Ang gwapo pa naman. Ang balita ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Aalis? Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos nilang mahanap ang katotohanan, tatakasan na naman niya ito. Isang pamilyar na galit ang nagsimulang umusbong sa loob niya, ngunit hindi ito galit na tulad ng dati. Ito ay galit na may kasamang takot, takot na muling maiwan, takot na ang simula ng paghilom ay magtatapos na lang basta-basta. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang chart na hawak niya at tumakbo. Mabilis. Walang lingon likod. Tinakbo niya ang mga pasilyo, nilampasan ang mga nagtatakang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang maabutan ito. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Naabutan niya si Andrew malapit sa exit ng ospital. May dala itong isang maliit na maleta, at inaabot na nito ang kanyang resignation letter sa isang staff ng EV. Ang mukha niya ay payapa, ngunit walang buhay, tulad ng isang taong tinanggap na ang kanyang kapalaran. Andrew, sigaw ni Ara, ang boses niya ay humihingal. Lumingon si Andrew. Ang pagkagulat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha nang makita siya. Ara, di. Aalis ka? Tanong ni Ara, lumapit siya dito. Ganoon na lang ba iyon? Pagkatapos ng lahat, tatakbuhan mo na naman?
Umiling si Andrew, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako tumatakbo, Ara. Umuuwi ako. Umuwi? Saan? Sa probinsya. Sa lugar kung saan dapat ako bumalik noon pa. Siguro kailangan kong bisitahin ang nakaraan para tuluyan ko itong maiwan. At para bigyan ka ng espasyo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Hindi tama to, Ara. Ang manatili ako dito, ang makita ka araw-araw paano ka magsisimula ulit kung ang anino ng nakaraan ay palaging nasa harap mo. Ako yung aninong iyon. At sa tingin mo, ang pag-alis mo ang solusyon, tanong ni Ara, ang boses niya ay nanginginig. Ang iwanan ako dito para harapin ang lahat ng tumag-isa. Ganyan ka ba talaga, Andrew? Ang solusyon mo sa lahat ay pag-alis? Ang mga salita ay tumama kay Andrew. Nakita ni Ara ang sakit sa mga mata nito. Alam niyang naging malupit siya, pero kailangan. Kailangan nitong maintindihan. Halika, sabi ni Ara, hinila ito sa braso. May lugar tayong kailangang puntahan. Dinala niya si Andrew sa lugar kung saan sila unang nagkausap ng matino, sa rooftop ng ospital. Gabi na noon, at ang mga ilaw ng syudad ng Makati ay kumikinang sa ibaba na parang isang karagatan ng mga bituin. Malamig ang hangin, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay sapat na para magbigay ng init. Sumandal sila sa railings, nakatingin sa cityscape. Matagal na katahimikan. Noong gabing sinabi mong mahal mo ako, pagsisimula ni Ara, ang boses ay mahina, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Napatingin si Andrew sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Galit ako sa'yo, Andrew, pagpapatuloy ni Ara. Galit na galit ako sa'yo sa loob ng 20 taon. Pero galit din ako sa sarili ko. Dahil sa kabila ng galit na iyon, sa maikling panahon na nakilala kita, nakita ko yung taong minahal ni Mary. Nakita ko yung kabaitan. Nakita ko yung lungkot. At ang parte kong iyon nahulog din sa'yo. Umiling si Andrew. Hindi mo dapat naramdaman iyon. Mali. Taksil ka sa kanya. At ikaw, hindi, ganti ni Ara. Hindi ba't sabi mo, mahal mo ako? Hindi ba't yun din ay isang pagtataksil sa alaala niya? Walang naisagot si Andrew. Lumapit si Ara sa kanya. Alam mo kung ano ang natutunan ko sa sulat ni Mary? Na ang pagmamahal ay hindi pagkakakulong. Kalayaan ito. At ang pag-alis mo ngayon hindi yan kalayaan. Isa yang kulungan. Ikinukulong mo ang sarili mo sa nakaraan. Ikinukulong mo ako sa sakit. At higit sa lahat, ikinukulong mo ang alaala ni Mary sa isang trahedya. Tumingin si Ara sa mga mata ni Andrew, ang sarili niyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Huwag kang umalis, bulong niya. Huwag kang umalis nang hindi ako pinapatawad. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Andrew. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo, Ara. Sa lahat ng sakit na hindi ko alam na dinulot ko. Sa lahat ng bigat na dinala mo mag-isa. Pareho tayong may kailangang patawarin, sabi ni Ara. Patawarin natin ang nakaraan. Patawarin natin si Mary sa paglilihim niya. Patawarin mo ang sarili mo. At patawarin mo ako sa pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng libu-libong ilaw ng syudad, ang mga pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga natitirang sakit, ang mga natitirang takot, lahat ay inanod ng hangin. Dahan-dahang inangat ni Andrew ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ara, pinupunasan ang luhang dumadaloy dito. Ang pagdampi ng kanyang balat ay hindi na nagdulot ng takot, kundi ng isang kapanatagan na matagal nang hinahanap ni Ara. Lumapit siya at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo nito. Isang halik. Isang halik sa noo, hindi ng pagnanasa, kundi ng pag-unawa, ng paggalang, ng pagpapatawad. Isang pangako ng isang bagong simula. Hindi ko alam kung paano, bulong ni Andrew, ang hininga niya ay mainit sa balat ni Ara. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula. Ang alam ko lang ayoko nang umalis. Hindi na natin kailangang malaman ngayon, sagot ni Ara, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito ako. At sa gitna ng ingay ng syudad na hindi natutulog, sa taas ng isang gusaling naging saksi sa kanilang sakit at pag-asa, niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na tahimik.
Hindi ito isang yakap para kalimutan si Mary. Ito ay isang yakap para ipagpatuloy ang buhay, nang magkasama sila, at dala-dala ang alaala niya, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang anghel na nagbabantay mula sa malayo. Sa pagpapatawad, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi pati na rin ang pag-asang muling magmahal. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahinahon at tuloy-tuloy na paghinga. Ang maingay at magulong ritmo ng buhay sa ospital ay nagpatuloy, ngunit para kay Ara, may isang bagay na nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala-dala niya sa loob ng 20 taon ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Hindi ito nawala ang alaala, ang sakit, ngunit hindi na ito isang pabigat. Isa na itong parte niya, isang peklat na nagpapaalala hindi lang ng sugat, kundi pati na rin ang paghilom. Si Andrew ay nanatili. Hindi na bilang isang doktor sa Makati General, ngunit bilang isang presensya sa buhay ni Ara. Ang kanilang relasyon ay umusbong ng dahan-dahan, maingat, na parang isang halaman na dinidiligan araw-araw. Walang pilitan. Walang madali ang mga salita ng pag-ibig. Ang pundasyon nila ay binuo, hindi sa mga matatamis na pangako, kundi sa mga tahimik na pag-unawa, sa mga pinagsaluhang tasa ng kape sa umaga, sa mga mahahabang lakad sa parke kung saan hindi na sila natatakot sa ambon. Isang maaraw na umaga ng Sabado, 6 na buwan matapos ang gabing iyon sa rooftop, ang dalawa ay nakatayo sa harap ng isang maliit at bagong pinturang gusali sa isang simpleng komunidad sa labas ng Maynila. Ang gusali ay hindi malaki, ngunit ito'y malinis at puno ng pag-asa. Sa itaas ng pinto, isang simpleng signage ang nakasabit. Mary's Hope Clinic Tea. Ang pangarap ni Mary na maging doktor ay hindi natupad, ngunit ang diwa ng kanyang pagnanais na tumulong ay nabubuhay sa lugar na iyon. Ginamit ni Andrew ang isang bahagi ng kanyang naipon, at si Ara naman ay nag-ambag ng kanyang oras at kaalaman sa nursing, para buuin ang isang maliit na libreng klinika para sa mga kapuspalad. Ito ang kanilang paraan ng pagbibigay-pugay sa isang buhay na maagang natapos, ang kanilang paraan upang gawing pag-asa ang isang masakit na alaala. Sa loob ng klinika, habang nag-aayos si Ara ng mga gamot sa isang bagong-bagong estante, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na glass cabinet sa sulok. Lumapit siya at marahang binuksan ito. Sa loob, maingat na nakadisplay ang ilang mga bagay, ang silver na hair clip na hugis bituin, isang kopya ng sulat ni Mary, at isang lumang litrato. Kinuha ni Ara ang litrato. Ito yung paboritong litrato ni Mary. Ang litrato nilang tatlo, siya, si Mary, at ang isa pa nilang kaibigang si John, noong high school, basang-basa sa ulan sa ilalim ng isang waiting shed, ngunit ang mga mukha ay puno ng puro at walang halong saya. Ang larawan ng isang perpektong sandali, bago pa man dumating ang mga bagyo ng buhay. Isang pares ng mga kamay ang marahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Andrew, habang pareho nilang tinitingnan ang litrato. Sa tingin mo, bulong ni Andrew, masaya kaya siya para sa atin? Tumingin si Ara sa nakangiting mukha ni Mary sa litrato. Ang mga mata nito ay kumikinang sa saya, na parang totoong-totoo. Hindi lang siya masaya, sagot ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tingin ko, sinasabi niya ngayon, ano ba kayo, ang tagal niyo naman? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Andrew. Hinalikan siya nito sa tuktok ng kanyang ulo. Siguro nga. Ibinalik ni Ara ang litrato sa kabinet, sa tabi ng hair clip. Isinara niya ang salamin. Ang mga bagay na ito ay hindi na mga simbolo ng sakit o pagkawala. Mga simbolo na sila ngayon ng pag-ibig, sakripisyo, at walang hanggang pagkakaibigan. Sa labas ng klinika, nagsimulang dumating ang mga tao para sa grand opening. Mga nanay na may dalang maliliit na bata, mga matatanda na may tungkod, mga kabataang may mga ngiti sa labi. May isang maliit na handaan, simpleng pansit at tinapay na inihanda ng mga voluntaryo. Ang tawa ng mga bata ay humahalo sa masayang tugtugin mula sa isang maliit na radyo. Ang sikat ng araw ay maliwanag, nagbibigay buhay sa buong paligid. Tinawag sila ni Aling Elena, na isa sa mga pinakaabala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang mukha ng matanda ay mayroon pa ring bakas ng lungkot, ngunit ngayon, mas nangingibabaw na ang kislap ng pagmamalaki at saya sa kanyang mga mata. Ara, Andrew, halika na kayo. Magsisimula na ang maliit na programa, sabi nito. Habang naglalakad sila papalabas, hinawakan ni Andrew ang kamay ni Ara.
Ang mga daliri nila ay nagsalikop, isang perpektong pagkakatugma. Hindi na ito isang paghawak na may pag-aalinlangan o takot, kundi isang paghawak na puno ng katiyakan, ng kapayapaan, at ng isang tahimik na pangako. Ang paghawak ng dalawang taong nakahanap ng tahanan sa isa't isa. Tumayo sila sa harap ng munting entablado, sa harap ng komunidad na kanilang paglilingkuran. Si Ara ang naatasang magbigay ng maikling pananalita. Huminga siya ng malalim, ang tingin ay inilibot sa mga mukha ng mga taong naghihintay, mga mukhang puno ng pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat, pagsisimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa araw na ito. Ang klinikang ito ay hindi lang isang gusali. Ito po ay isang pangarap. Pangarap ng isang taong naniwala na ang pagtulong sa kapwa ay isa sa mga pinakamataas na uri ng pagmamahal. Napatingin siya kay Andrew, na nakatayo sa tabi niya, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng suporta at paghanga. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng gamot. May mga sakit na hindi nakikita sa X-ray o sa anumang laboratory test. Ito yung mga sakit ng puso, yung mga sugat ng nakaraan. At naniniwala po kami na ang unang hakbang sa paghilom ay ang pag-asa. Isang babae mula sa audience ang umiti sa kanya, tumatango. Sa tabi nito, isang bata ang masayang kumakain ng tinapay. Ang simpleng eksenang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Ara. Ang Mary's Hope Clinic po ay para sa inyong lahat. Isang lugar kung saan sana, bukod sa gamot, ay makahanap din kayo ng kalinga, pag-unawa at pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinutol nila ang ribbon, isang senyales ng opisyal na pagbubukas. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang tunog ng kanilang mga palakpak ay parang musika, isang awit ng bagong simula. Nang matapos ang programa at nagsimula ng kumain ang mga tao, lumayo muna sina Ara at Andrew sa karamihan. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinapanood ang masayang eksena mula sa malayo. Hindi ko na mabubura ang nakaraan, bulong ni Ara, na parang kinakausap ang sarili. Ang mga alaala, ang sakit mananatili silang parte ng kung sino ako. Tumingin siya kay Andrew, ang mga mata niya ay may malalim na pag-unawa. Pero pwede kong simulan muli. Pwede nating simulan muli. Kasama ka at kasama ang alaala niya. Hinawakan ni Andrew ang kanyang baba at marahang iniharap sa kanya. Ara, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang pag-asa ko. Sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga, sa gitna ng tawa at saya ng mga taong kanilang tinutulungan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na natatakot. Isang halik na nagpapatunay na sa gitna ng pinakamatinding bagyo, laging may sisilay na pag-asa. Isang halik na nagbubuklod sa tatlong puso, ang dalawang nabubuhay, at ang isang nagmamahal mula sa langit. Ang kamera ng kanilang buhay ay dahan-dahang lumalayo. Ang huling imahe ay ang kanilang magkahawak na mga kamay, nakapatong sa kanilang mga hita. Sa likuran nila, sa bintana ng klinika, malinaw na nakikita ang naka-frame na litrato sa loob ng glass cabinet, ang tatlong magkakaibigan, magkakasama, nakangiti, at basang-basa sa ilalim ng isang pag-asang hatid ng ulan. 20 taon na ang nakalipas. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nag-isa, hindi para manakit, kundi para magpatunay na ang tunay na pag-ibig, sa anumang anyo nito, ay hindi kailanman namamatay. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Andrew, isang kwentong isinulat ng tadhana, tinubos ng pagpapatawad, at binigyang buhay ng walang hanggang pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito, sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat ngiting unti-unting sumilay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong naramdaman ang bigat ng nakaraan at ang pait ng mga sugat na hindi maghilom. Naging totoo sa akin sina Ara, Andrew, at lalo na si Mary, na ang alaala ay nagsilbing gabay at puso ng buong salaysay. Ang kwentong ito ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang dinadalang bagyo. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may isang bagay na manatili sa inyong mga puso. Na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa mga tanikala ng galit. Na ang pag-asa ay isang desisyon, isang kandilang pinipili nating sindihan kahit sa pinakamadilim na gabi. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang maghilom, magsimula muli at umabot kahit sa kabilang buhay.
Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong sariling mga paglalakbay? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat.